Hello po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para magbigay ng komentaryo sa mga mainit na issue sa kasalukuyan. Ngayon, pag pinag-uusapan natin ang isang mainit na issue, ito yung hearing ng Isiminay. Okay, hearing para sa Isiminay. Ano? Ito yung in connection with doon sa ibinalita nila na fake news na ang budget ni House Speaker Romualdez ay ano yon parang going 2 billion. Okay. So 1.8 billion to 2 billion. Ngayon, ayon sa ulat, ito naman ay hindi totoo. Ito ay fake news. So as a result, nagkaroon ng hearing tapos later on siguro investigation, then pag-aaralan ng Kongreso whether ang SMNI deserve prangkisa o hindi. Okay. Ngayon, sa nakikita ko talaga, okay, ito ay personal opinion na lang natin, ano. Ang SMNI ay hindi dapat bigyan ng prangkisa. Why? Kasi talagang ang napapanood natin doon ay puro fake news, pagkatapos imbalance opinion, parang pagkatapos parang nag-create na parang yung mga issue na nag-create ng hatreds o divisiveness sa ating bansa. Okay. Kasi remember, nandyan sina Attorney Panilo, Attorney Roque, na talagang ang talagang laging sinasabi sa kanilang program ay ay puro pabor kay Duterte. Okay. Ako rin ay nananiwala na isang paraan para magsama-sama ang Pilipino against China ay dapat mawala itong mga natin, media outlets na pumapabor sa China. Okay, so tignan natin. Uh, para mapatunayan natin, panoorin natin yung mga iba't ibang programs na noon pa, hindi lang ngayon, na inalalabas ng SMNI. Tingnan ninyo yung kanilang grid tagging. Tingnan ninyo yung kanilang paninira sa mga tao na against kay Duterte at against kay Tibuloy. Okay. So, ganyan. Ako ay naniniwala na pag ang mga may ganitong mga media outlets na puro fake news, then hindi magiging well-informed yung mga mamamayan natin. So, dahil hindi well-informed, then, hindi natin deserve. So, ang masabi natin, parang hindi natin deserve ang democratic system. Why? Kasi, para maging successful ang isang democratic form of government, dapat ang mga mamayan ay well-informed sa mga issues. Tama yung nasasagap nilang balita para makabuo sila ng tamang opinion, tamang susuportahan with regard sa mga government programs, sa mga government policies at iba pa. Okay, kaya dapat ganon. Ngayon, kung puro fake news ang napapanood ng mga tao, talagang wala. Hindi tayo uunlad katulad ng mga very progressive countries.
Okay? So, yan. Hindi sana tayo maging victims ng fake news. Kasi isa pa, no? Ito yung senaryo lagi. Pag laging fake news, yung nasasagap ng mga mamayan, talagang hindi mananalo yung mga candidates na deserving. Okay, kasi siyempre yung mga tao na ganyan wala silang financial capacity, then walang mangyayari. Okay. Kaya tama lang sa advice natin sa mga congressmen natin na involved doon sa hearing. O sa palagay ko kahit hindi sila involved, they should be all involved dahil this concern the nation. Okay? Tignan na lang ninyo yung mga iniiri ng SMNI noon at hanggang ngayon. Okay, talagang fake news na yung laging lumalabas. Simple lang bakit parang ganito ang panito? Kasi during the time of Duterte, talagang full support ang government dyan sa SMNI dahil si Pastor Tibuloy, si ex-president, ay magkaibigan, parehong Davao base. So, siya yung kanya, siya yung pinaka yung supporter ng SMNI. So, mutual okay. Ang SMNI ang sinasabi lang yung maganda about Duterte, pagkatapos sinusuportahan ng government ni President Duterte ang in return. So kaya parang ganon, hindi nawala yung yung mga tamang standard, tamang etiquettes with regard sa mga yung pagkakaroon ng news sa outlet. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.